benediction and declaration. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong kapangyarihan, pagmamahal. Salamat sa matagumpay na araw rito. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ang sarap maranasan ang kapangyarihan ng Diyos ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So, gusto ko pong i-share sa inyo ito pong bumalik ang takot. 1 Samuel chapter 28 verse 5 to 6. Sabi po rito, when Saul looked at the Philistine army, he was very afraid, terrified. He prayed to the Lord, but the Lord didn't answer him through dreams, the Urim of or prophet. Naku, ito po yung pinakamahirap na maranasan na pangyayari sa buhay. Yung po bang nagkaroon ka ng takot at may nangyayaring sitwasyon na ganito, pero nananalangin ka, parang hindi sumasagot at tumutugon ang Diyos. O di ba? Ang hirap niyan. So sa buhay po ni Saul, naranasan niya po ito. No? At nakita niya kung gaano kahirap ang makaranas ng ganitong bagay. At isa pa sa pinakamahirap na paglalakbay bilang Kristiyano ay ang pagbabalik ng takot. Kasi nawala na yung power of anointing. Naramdaman ni Saul, parang wala na yung anointing sa akin. Hindi na siya kinakausap ng Diyos. Hindi ka na sinasamahan ng Diyos. At sa laman ka na nabubuhay, hindi na kagapay ngayon. Mas maraming kakampi. Pero alam natin ang istorya sa Old Testament, hindi kaya ng maraming kakampi yung mga dinadaanan o naranasan ng isang tao. No? Alam natin na ang ginawa ni Saul, at siya ay alam din nating nag-confide yan sa medium, bagay na ayaw ng Diyos. Pero meron po ditong verse na 1 John 1:9. Ito po ay sobrang powerful, pero limot ng maraming Bible character dito. Nakita natin hindi nila nagagawa. Kasi naghahanap sila ng hanapin mo, sa Diyos ka talaga magtiwala. Masyado. Dahil sa biyaya ng Panginoon, yun ang iniisip nila. Alam kong ganitong gagawin niya. Alam mo, parang bang nagdidirect na sila sa Lord, no? At inilihim na may pride ang pagkukulang. May pride sila na inililihim ang kanilang mga pagkukulang. Sa totoo lang, nung magkita sila ni Prophet Samuel, sabi niya, pagpalain mo naman ako, sarapan ng mga tao, nakakaya naman, hari ako, sa alis ka na. Yun ang pagkakamali ni Saul. Hindi naman yan formula. Ang pagkakaroon po at pagkilos po ng Diyos sa buhay ay hindi ginagamitan ng formula yan. Yun minsan nalilimutan ng mga tao. At ito yung dapat natin gawin. Pero ang nangyari ay huli na para kay Saul. Sayang na pagkakataon. At ito naman po para sa atin, kapag dumating yung time na parang bumabalik ang takot natin, we need to confess our sin. Sabihin natin kay Lord ang ating nagawang kasalanan, pagkukulang. Pangalawa, humble yourself. Magpakumbaba ka. Not my will, but your will be done. Ang sabi ni Jesus Christ sa harapan ng Ama. Wala naman siyang kasalanan, wala naman siyang nagawa. Pero dahil sa pagsunod, sinabi niya, not my will, but your will be done. At yung pangatlo, be selfless or die to self. Yan. Mawala na yung ating sarili na paraan ang gagamitin. Kung hindi talagang willing tayo mamatay sa ating sariling kaparanan o sariling pagkatao. Hayaan natin ang pagkatao ng Diyos ang kumilos sa atin. At panghuli, submit to God heartedly. Buong puso, mag-submit po tayo sa Kanya. Kaya napakaganda nito . Ito po yung bagay na makikita natin na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Pag nararamdaman niyang nawawala na yung anointing ng Lord sa buhay niya, nararamdaman niyang parang lumalayo na ang Panginoon, o kaya sa totoo lang, yung pakaramdam natin ang sumusok o yung bang umahawak sa ating pagkatao, which dapat lang na unahin natin at pangunahan tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Ayan, no? At hindi naman mahirap . You just come to Him, confess your sin, sabihin mo, Lord, nagkamali ako, akala ko ganito lang ang gagawin, yung pala, kailangan ko talagang tuluyang magtiwala sa iyo, hanapin ang nais mo. At mag-humble tayo, God, mayroon man akong kaalaman, mayroon man akong talento, pero sa iyo pa rin ako nagsasubmit
at ginagawa ko mga bagay nito, then tingnan mo sa salita ng Diyos kung anong pwedeng itulong sa iyo nito para lalo kang lumakas. Kasi ang kailangan mo lumakas. Dumadating yung time na nawawala yung bumabalik yung takot natin sa future, sa pagkatao natin, para bang unti-unting parang mawawala na tayo sa Kanya. No? Hindi na po yung si Lord ang nawawala sa ang presensya niya sa atin. Tayo na talaga. No? Ayun, yung pagiging selfless ay napakalaga po sa buhay Kristiyano yan. Kasi yan po yung nagdidirect sa atin na hindi tignan yung ibang tao, kainggitan, or ipagkumpara ang ating sarili. Hindi ganon. Ang nakikita natin ay we're willing na, God, alam ko na may plano ko sa buhay ko just let your will be done for myself, di ba? At alam ko na nag-submit ako sa iyo, binigay ko po ang buong buhay ko. Yan. And then submit to God wholeheartedly, or talagang buong puso mo. Nais ko pong iwanan ang mga salitang ito na alam ko magpapaalala sa atin sa Panginoon. Yan po. Mahirap man, pero ito talaga. Mas okay na ang bumalik kaysa mawala pa ang pagkakataon na katulad na nangyari kay King Saul. Nawala na po yung pagkakataon niya. Sayang. No? Sayang, at hindi na po niya naranasan na hindi na siya nakaranas ng pagsama ng Diyos sa buhay niya. Kasi iba yung tinitingnan niyang paraan. Mali Dapat humingi ng tawad. Uli pong verse, 1 Samuel chapter 28, verse 18 to 9. The Lord is doing this to you today because you didn't listen to Him or unleash His burning anger on Amalek. For the same reason, the Lord will hand you and Israel over to the Philistine tomorrow. You and your sons will be with me, and then the Lord will hand Israel's army over to the Philistines. Ang hirap, no? Tayo po'y manalangin sa oras na ito. God, I release your presence and power, your favor upon each one of us. Let your name be exalted, O God. I declare divine provision and answers to all prayer of each one of us. So God, thank you for that, God. We give you praise, honor, and glory. In Jesus' name, amen.